At matapos po tayo ma-overload sa ating mga informative discussions sa UNTV Cup, dumako naman po tayo sa mga mahalagang balita sa araw na ito. Sa Ito Ang Balita. Take it away, Attorney Reg. Maraming salamat, Ryan. Ryan, papalapit na napapalapit yung kampyonato, no? At sa Lunes na nga yan. Sa dami ng mga nabasa yung Twitter na mga messages dyan, ano yung mas maraming mga fans? Ang AFP ba o ang PNP? Attorney Reg, it's hard to determine. Kasi nakita naman natin kanina, binasa natin, may AFP, may PNP. For sure, nakita natin equal lang yan siguro, sa tingin ko. Ay, pupunta ba kayong dalawa sa ano? Tatry namin. Angela. Okay, after IAB. Invitation ba kami? Why not? Meron naman. Meron yan. See you sa Araneta. Yes. Okay, maraming salamat, Ryan. At narito mga balitang ating nakalap sa buong maghapon. Paggamit ng on-screen verification ng vote counting machines inaprubahan ng Commission on Elections. Senator Grace Poe at Vice President Jejo Marbinay nangunguna sa presidential survey ng Pulse Asia. Mas mainit na temperatura posibleng maranasan sa mga susunod na linggo dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. AFP Cavaliers tiwalang maipapanalo ang Game 2 ng UNTV Cup Season 4 Finals. Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-4 sa buwan ng Marso taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Isang vehicular accident ang nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team sa Balagtas, Bulacan kagabi. Ito ang balita ni Nestor Torres. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking biktima ng hit and run sa Barangay Burol First, Balagtas, Bulacan, pasado alas 8 kagabi. Kinilalang biktima na si Paterno Belhica, 53 anyos ng Barangay Muhon, Malolos, Bulacan. Ayon sa biktima, sakay siya ng kanyang motorsiklo nang mabangga ng tricycle. Nagtamo si Belhica ng hiwa sa kanang binti, gasgas sa kanang braso at kamay. Matapos malapatan ng pangunang lunas, ay dinala ng grupo ang biktima sa Bulacan Medical Center. Samantala, hindi naman nakilala ang driver ng tricycle na agad tumakas matapos ang aksidente. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita! Aprobado na ng Commission on Elections o COMELEC na gamitin ang on-screen verification ng vote counting machine sa halip na mag-imprenta ng resibo ng mga botante sa eleksyon. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Victor Cosare. Victor, paano to? Attorney Reggie, ngayong darating na May 9 polls, gagamitin ng Commission on Elections itong on-screen verification ng mga vote counting machines para maberipika ng mga botante kung tama yung naging pagbasa ng makina sa kanilang mga boto sa balota sa halip na mag-imprenta ng mga resibo. Ayon kasi kay COMELEC Chairman Andres Bautista, bukod sa madadagdagan ng mahigit 2 oras ang voting time, maaari ding magamit sa vote buying ang mga resibo dahil wala namang batas na magbabawal upang ilabas ito ng presinto. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman Andres Bautista. The removal of the voting receipt from the polling place is not punishable currently as an election offense under existing laws, and the legal framework to prevent the use of the voting receipt as a tool for vote buying still needs to be crafted.
Mangangailangan din ng karagdagang pondo ang COMELEC para sa thermal papers at saka sa deployment sa mga presinto ng mga yellow ballot boxes na paghuhulugan ng mga resibo. Ayon kay Bautista, unanimous ang naging desisyon ng unbank ng COMELEC na pagganahin ang on-screen verification feature ng VCM, pero tatagal lamang ito ng 15 segundo para sa bawat botante. Kung walang gagalawin yung botante sa screen sa loob ng 15 seconds, kusa nang mahuhulog sa ballot box yung kanyang balota. Subalit kung mayroon siyang napansing problema, maaari niyang pindutin yung red button ng VCM para muling lumabas yung kanyang balota, tapos babalik uli siya doon sa voting area para doon niya ayusin kung ano may yung nakita niyang depekto. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC spokesperson James Jimenez. Because the only mark he cannot correct is an overvote. If a mark is already read as a vote, that cannot be changed. You cannot put an X over it, you cannot put an X across it or next to it so that the machine will not read it. Babasahin at babasahin ng makina yan. Ang makokorek niya, yung nakalimutan niyang ilagay na boto or yung marka na hindi buong buo. Ayon kay Chairman Bautista, dito sa on-screen verification, sa paggamit ng on-screen verification, nandun din yung madadagdagan ng mahigit sa 2 oras yung voting time. Nandun din yung posibilidad na masilip ng ibang tao kung sino yung binoto ng botante dun sa screen. At may posible din na mayroong mga individual o grupo na gamitin ito samantalahin para guluhin yung proseso ng halalan. Pero ayon nga kay Chairman Bautista, gusto din nila na maging transparent din naman sa publiko. Pakinggan natin uli si Chairman Bautista. It will really enhance the voting experience if, as a voter, you will able to see who you voted for. Ngayon, Attorney Reggie, posible namang hindi naman isinasantabi ng Commission on Elections na posibleng madagdagan ang voting hours sa mismong araw ng halalan. Ngayon, sa kabila ng naging desisyong ito ng Commission on Elections, nakabinbin naman sa Korte Suprema yung 3 petisyon na humihiling sa Korte na utusan ang COMELEC na mag-imprenta ng resibo para sa mga botante sa araw ng halalan. Attorney Reggie. Victor, anong mangyayari dun sa mga petisyon na nasabi mo na nasa Korte Suprema? Would this already satisfy yung hinihingi ng mga petitioners doon na dahil inactivate na itong on-screen verification, pwede na bang mamoot and academic yung mga petition na yun? Yung mga dahilan na binabanggit dito ng Commission on Elections, matagal na nilang sinasabi po ito. Pero despite that, naghain pa rin ng petisyon yung 3 individual na ito, 3 grupo na ito doon sa Korte Suprema. Tuloy pa rin yung paggulong ng proseso noong mga petisyon na yun sa Korte Suprema at katunayan nga kaninang umaga ang sabi ni Chairman Bautista ay naghain na rin ng kanilang sagot ang COMELEC sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. Victor, ilan ang mga kailangang iboto sa susunod na eleksyon sa Mayo? Ang kailangan iboto is nasa 18,000 plus. Pero dun sa mga kailangan itik, mga around 90 plus, 'di ba? Ang mga boboto nila. Kaya ba ng 15 seconds na ma-check ng isang botante yung lahat ng mga entries niya doon? Yun nga ang isang usapan din kanina. Ang unang pag-uusap niyan is 30 seconds. Okay. Pero pag naging 30 seconds yung ibibigay per voter, magiging 5 oras ang madadagdag sa voting hours. Kaya ang napagdesisyonan ng Commission on Elections, ituloy natin yung on-screen verification pero 15 seconds lang. Maraming salamat, Victor Cosare, para sa ulat na yan. Sa ibang balita, nanguna sina Senador Grace Poe at Vice President Jejomar Binay sa presidential race survey ng Pulse Asia. Samantalang statistically tied naman sina Senators Chis Escudero at Bongbong Marcos sa vice presidential race. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sa tanong sa mga respondent batay sa mga nakalistang pangalan, sino ang kanilang ibobotong presidente ng Pilipinas kung ang eleksyon ay gagawin ngayong araw? Parehong nanguna sa Presidential Preference Survey ng Pulse Asia sina Senator Grace Poe at Vice President Jejomar Binay. Ito ay batay sa February 15 to 20, 2016 Pulso ng Bayan Survey kung saan halos pareho ang ratings ng dalawa na may 26 at 25%. Nakakuha naman ng 21% sina Rodrigo Duterte at Mar Rojas. 3% naman si Senator Miriam Santiago. Malaki ang itinaas ng rating ni VP Binay sa Mindanao Region. Samantalang bumaba naman si Rojas sa Mindanao, ngunit tumaas sa Visayas Region. Malaki naman ang improvement sa rating ni Duterte sa National Capital Region. Samantala, statistically tied naman sina Senators Chis Escudero at Bongbong Marcos sa vice presidential race na may 29 at 26%.
Pangalawa si Camarines Sur Representative Leni Robredo na may 19%. Pangatlo si Senator Alan Peter Cayetano, parehong nakakuha ng single-digit voter preferences sina Senators Trillanes at Honasan. Ayon kay Senator Grace Poe, nagsisilbi itong inspirasyon sa kanila. Ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa ating mga kababayan na sa halip ng mga sinasabing pagdududa tungkol dito sa disqualification, naniniwala pa rin sila sa ating plataforma at patuloy pa rin ang kanilang suporta. Sinabi naman ni Unay spokesman Rico Quicho, inaasahan nila na mas paiigtingin pa ng mga kaaway sa politika ni VP Binay ang demolition job dahil sa mataas na rating ng Pulse Asia Survey. Ayon naman kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, ipinapakita lamang nito na nagiging mahigpit na ang laban sa darating na eleksyon at naniniwala ang Malacanang na mangingibabaw pa rin ang totoong kandidato ng reforma. Samantala, nangunguna naman sa Senatorial Preferences Survey sina Tito Soto, Panfilo Lacson, Kiko Pangilinan, Ralph Recto at Franklin Drilon. Pasok rin sa winning circle sina Mig Zubiri, Laila De Lima, Sergio Osmeña, Dick Gordon, Win Gatchalian, Joel Villanueva, TG Gingona, Risa Ontiveros at Manny Pacquiao. Isinagawa ang survey noong February 15 hanggang 20 sa 1,800 registered voters. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Nagpatuloy naman ang paglilibot ngayong araw ng mga presidential at vice presidential sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang balita ni Joan Nano. Sa pagpapatuloy ng Cebu sorties ng Liberal Party ngayong araw, nilibot nila LP Standard Bearer Mar Rojas at Camarines Sur Representative Leni Robredo ang ilan pang bayan sa lalawigan. Binisita ng partido ang mga lokal na opisyal, multi-sectoral leader at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino program sa Toledo City at Dumanhog, Cebu. Kinamusta rin ng Mar-Leni Tandem ang nasa 300 manggagawa sa isang furniture company sa Mandaue City. Ang importante dito yung mga trabaho. Nakita ninyo na pag may trabaho, nakakapagpundar na. Pag may trabaho, ang pamilya ay nakakaahon mula sa kahirapan. Kaya ang tutok natin ay yung paglikha ng trabaho. Trabaho sa construction, trabaho sa exports, trabaho sa iba't ibang industriya. Panghuli sa lakad ng Liberal Party ay ang pagdalo sa barangay officials consultation sa Ulangu Island. Samantala, nagsagawa naman ng motorcade sa bayan ng Malolos at Maykawayan ang United Nationalist Alliance sa ikalawang araw ng pag-iikot ng partido sa lalawigan ng Bulacan. Kasama ni Vice President Jejomar Binay ang kanyang running mate na si Senator Gringo Honasan at ilan pang kapartido na tumatakbo sa pagkasenador. Nag-ikot naman sa ilang lugar sa Mindanao ang grupong ang Partidong Galing at Puso. Kasama ni Senator Grace Poe ang kanyang Vice Presidential na si Senator Chis Escudero at ilan pang kapartido sa pagbisita sa Ipil, Zamboanga, Sibugay at Zamboanga City. Ayon kay Senator Poe, kabilang sa kanilang isinusulong ay ang pagpapalakas ng seguridad sa rehiyon. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng komprehensibong pag-uusap sa lahat ng armed groups sa Mindanao. Unang-una, kailangan natin ipagpatuloy ang pag-uusap ng kapayapaan, tunay na pag-uusap. Ibig sabihin, ang pagkakausap ng iba't ibang grupo, inclusive, hindi lamang itong pinipilit na bersyon ng BBL. Dapat masama ang iba't ibang grupo, hindi... Samantala, si Senator Miriam Defensor Santiago naman ay bumisita sa Our Lady of Fatima University sa Valenzuela City habang si Davao City Mayor Rodrigo Duterte naman ay nasa Legazpi, Albay. Kasama ang Provincial News Team, Joan Nano, UNTV News Worldwide. Samantala, nag-iingat naman ang Nationalista Party na magkaroon ng paksyon sa kanilang partido kung kaya't hanggang ngayon ay wala pa ring ini-endorsong presidential at vice presidential candidate sa May election. Ito ang balita ni Brian De Paz. Kung ang ibang partido sa politika ay nag-anunsyo na ng kanilang i-endorsong presidential at vice presidential candidate, tila malabo itong mangyari sa Nationalista Party. Sa partidong ito na pinamumunuan ni dating Senador Manny Villar, 3 ang tumatakbong vice-presidente. Sina Senators Alan Peter Cayetano, Bongbong Marcos at Antonio Trillanes IV. Bawat isa ay may kani-kaniyang presidential running mate na gaya ni Cayetano kay Mayor Rodrigo Duterte, Marcos kay Senador Miriam Santiago at Trillanes na sinusuportahan ang kandidatura ni Senador Grace Poe.
Paliwanag ni Marcos, ayaw ni Manny Villar na mamili ng kandidato ang partido. Anya baka mauwi sa pagkakawatak-watak ng partido at magkaroon pa ng paksyon sa loob nito. Ayaw rin ng NP na magkahiwa-hiwalay ang mga miyembro nila. Kinumpirma rin ni Senator Cynthia Villar na kahit sa vice presidential candidate ay walang iniindorso ang partido. Free zone nga eh. Gusto mong pagbabarilin ako ng 3. Marami na silang committed, iba-ibang kandidato. May committed kay Mar, may committed kay Grace, free zone din. Naniniwala ang senadora na dapat praktikal at makatotohanan ang isinusulong na plataporma ng bawat kandidato. Sa pamamagitan nito'y maisasagawa ang solusyon sa problema ng bansa at matitiyak na matutulungan ang mamamayan. Ayon kay Senador Villar, iba-iba man ang paraan o plataporma ng mga tatakbo sa eleksyon. Sa huli, ang tanong pa rin ay kung sino sa kanila ang makapagpapatupad nito. Kasi pwedeng pinakamaganda programa mo, wala ka naman na-implement. Wala rin yun, di ba? Pwede namang simple lang yung programa mo, pero nagawa mo, okay yun, di ba? Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center live. Ray, go ahead. Magandang hapon, Angela, at sa ating mga kasambahay. Sa ngayon ay dito sa Science Garden sa Quezon City medyo umaambon-ambon. Pero yung ating amihan ayon sa Pag-asa medyo humina na, at ang prevailing weather system natin ngayon tinatawag na easterlies o yung hangin na nanggagaling silangang bahagi ng ating bansa. At yung eastern section ng Pilipinas, yan yung mga naapektuhang lugar ayon sa forecast ng Pag-asa. Tayo po'y makakaranas lalo na sa weekend ng bahagyang maulap hanggang sa paminsan-minsan maulap na papawirin at magkakaroon din ng isolated thunderstorms lalo na yung silangang bahagi magmumula dyan sa may area ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Rehiyon ng Bicol, yung Eastern Visayas, then yung Caraga at Davao region. Dyan po ang mas malaki ang tsansa na magkaroon po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Wala namang gale warning kaya yung ating mga kasangbahay na mga isda ay malayang pumalaot sa anumang baybayin ng ating bansa at perfect timing lalo na sa linggo, yung mga magpupunta po ng beach, lalo na dyan sa may area ng Morong Star Beach Resort sa may Bataan, ay maganda po maging lagay ng panahon. May mga oras lamang na medyo magiging makulimlim, pero malaking bahagi po ng ating weekend ay maganda po ang lagay ng panahon. Wala naman nakita ang pag-asa ng panibagong bagyo o LPA na makakaapekto sa ating bansa. Nais din po natin batiin ang lahat ng members ng Church of God International ng isang Happy International Thanksgiving. Balik siya, Angela. Maraming salamat, Ray Pelayo, at happy Thanksgiving din sa inyo. Pag-asa mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa iba pang mga balita, posibleng makaranas ng mas mainit na temperatura sa mga susunod na linggo dahil sa patuloy na epekto ng El Nino phenomenon. Nagbabalik si Ray Pelayo. Maliit na ang posibilidad na maramdaman pa ang lamig na dating dala ng amihan dahil papahupa na ito. Ayon sa Pag-asa, mapapaaga ang termination o pagkawala ng pag-iral ng amihan dahil na rin sa epekto sa bansa ng El Nino phenomenon. Sa mga susunod na linggo ay asahan na ang mas maalinsangang temperatura. Sa aming pag-analyze, nakita namin yung biglang paghina ng amihan at possibly mag-terminate na yan. Ayon sa Pag-asa, sa Metro Manila ay posibleng umabot sa 38 degrees Celsius ang temperatura habang posible ring lumampas pa sa 40 degrees Celsius sa Cagayan at Nueva Ecija dahil sa mga lugar na ito na itatala ang pinakamatataas na temperatura. Noong May 11, 1969 ay pumalo sa 42.2 degrees Celsius ang temperatura sa Tuguegarao habang 40.4 degrees Celsius naman sa Cabanatuan noong May 11, 2002. Umabot din sa 38.5 degrees Celsius ang pinakamataas na naitalang temperatura sa Metro Manila, partikular sa Science Garden noong May 14, 1987. Iisang lugar lang naman ang nakakaranas niyang temperaturang ganyan doon sa Cagayan Valley. At napakalaki ng posibilidad na mangyari ulit yan sa kanila. Posible ring maranasan ang heatwave kung sa loob ng 5 magkakasunod na araw ay tataas ng 5 degrees Celsius ang temperatura sa normal. Halimbawa na lamang ang normal na temperatura sa Metro Manila
kapag Abril ay 35 degrees Celsius. Kapag tumaas ito sa 40 degrees Celsius sa loob ng 5 magkakasunod na araw ay masasabi na itong heatwave. Halimbawa, tirik na tirik ang sikat ng araw at sunod-sunod na araw yon, diyan mo mararamdaman talaga ang init ng kapaligiran. At least mga ilang araw. Ayon sa Pag-asa, kapag may El Nino ay maliit ang posibilidad na magkaroon ng bagyo na makakaapekto sa bansa. Ray Pelayo, UNTV News Worldwide. Makikipagpulong ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa mga Chief Executive Officer ng 17 malalaking industriya sa bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Pinalalawig pa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang pakikipag-ugnayan nito sa pribadong sektor upang mapaigi ang disaster management sa bansa. Formal na inanunsyo ni NDRRMC Executive Director Undersecretary Alexander Pama ang pagkakaroon nito ng isang luncheon meeting kasama ang mga pinuno ng malalaking industriya sa bansa. We'll be sitting down in a luncheon with 17 heads and chief executive officers or the captains of industries of the Philippines only with a single agenda, that is to converge, mainstream, and synchronize and coordinate disaster risk reduction management efforts and activities beyond 2016. Inaasahan na sa pamamagitan nito, maisusulong ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor hinggil sa disaster. But the fact that they would be sitting all together at one time would be the great message that here we are, our NDRRM efforts with the business sector is going to make a difference. Patuloy na hinihikayat ng NDRRMC ang mga pribadong sektor, civil society organizations at non-government organizations na makilahok sa disaster risk reduction and management efforts ng pamahalaan. Dagdag na puwersa ito ng pamahalaan sa training, pananaliksik, promotion ng urban risk reduction at resilience, risk financing, insurance at maging sa investment sa pagtatayo ng mga kinakailangang infrastruktura. Ito ay upang maibsan ang masamang epekto ng climate change at banta ng mga kalamidad sa bansa. Samantala, binigyang diin ni Senator Loren Legarda na hindi lang responsibilidad ng pamahalaan kundi ng bawat mamamayan ang disaster management at climate change mitigation. Disaster risk reduction and climate change adaptation, and I would include climate change mitigation, do not fall under the exclusive domain of government. It is a shared responsibility of government, communities, businesses, and individuals. Rosalie Cos, UNTV News Worldwide. Susunod sa Ito ang Balita. Vehicular accident sa bansa patuloy na tumataas ayon sa PNP Highway Patrol Group. Pilipinas kailangang maging laging handa sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, ayon sa isang maritime law expert. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito para sa mga pauwi. Mula sa EDSA Nia Road sa Quezon City, ito ang balita ni Monokson Live. Mon, kamusta na dyan? Ang hapon na Attorney Reg, medyo bumabagay na naman ang daloy ng mga sasakyan, partikular dyan sa may area ng Makati at ng Pasay dahil Biyernes din ngayon, marami sa ating mga kababayan ang luluwas pa uwi ng probinsya. Tingnan ang sitwasyon ng traffic dito sa may area ng Nia Road. Itong area ng Nia Road, particular ito nakikita nyo ngayon ay ang northbound ng Nia Road EDSA at sa ngayon ay wala po masyado maging pagbagal maliban na lamang kung kayo ay malapit na dyan sa may area ng Muñoz na kung saan ay nagsisimula ng magkaroon ng kaunting build up
dyan sa may tapat ng SM North, lalo na kung kayo ay malapit na dyan sa may Muñoz area. Subalit makalagpas naman ng Muñoz ay maging maluwag naman itong papunta ng Balintawak at ng Monumento. Subalit kung kayo ay papunta naman ng South, kung kayo ay manggagaling po dyan sa may Muñoz, medyo may kaunting pagbagal, subalit makalagpas po dyan, magiging maluwag naman. At dito sa may tapat ng Nia Road, northbound lane, kung nakita nyo sa bandang dulo, dyan na po nagsisimula ang build-up ng mga sasakyan. Papunta po yan dyan sa may Cubao area. Itong Kamuning flyover, kakaroon na po ng kaunting build-up, lalo na po itong service road going po dyan sa may EDSA Cubao. Yan pong mabagal na flow ng traffic, tuloy-tuloy po yan hanggang sa may area ng Farmers at dyan sa may Campo Crame. Mabagal din po ang daloy ng mga sasakyan dyan sa may lugar malapit po sa Ortigas, partikular itong papunta po ng Connecticut at yung service road papunta ng Rosario sa may Pasig. Subalit ito namang Ortigas going po ng crossing ay walang magiging problema sa oras na ito, bahagyang umuusad maging dyan sa may area ng Boni at ng Pioneer. Subalit pag kayo ay malapit na sa may Orense, sa may Guadalupe, moderate to heavy traffic po tayo hanggang dyan sa may area ng Buendia at Ayala. Sa mga babalik naman ng Quezon City, moderate to heavy traffic na po pagbaba pa lamang ng Magallanes Interchange at dyan po sa may area ng Guadalupe, sa may Orense, Pioneer, Boni at sa may crossing. Uusad ng bahagya dyan sa may Ortigas, subalit bahagyang babagal muli sa may White Plains approaching po ng Santolan at ng Cubao area. Subalit after po ng NEPA Q-Mart, nakita nyo ngayon maluwag naman itong nasa bandang right, yan po ang northbound lane ng EDSA Nia Road. Walang problema sa oras na ito. Paalala po sa ating mga kababayan, araw po ng Biyernes hanggang mamaya pang alas 7 ang number coding. Bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa 9 at 0. Samantala sa araw po ng Linggo, merong road sharing activity ang MMDA dyan sa may Commonwealth. Masasakop po ang isang lane dyan sa outer lane po. Meron pong mga dadaan na mga nagbibisikleta at maglalakad. Konting ingat po dyan sa lugar na yan. Yan po ating traffic update. Balik sa Atty. Reg. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ang live mula sa EDSA Nia Road sa Quezon City. Samantala, tumaas ang 24% ang traffic accident mula noong 2014 hanggang Desyembre na ng nakaraang taon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Patuloy na tumataas ang aksidente sa lansangan sa bansa base sa datos ng PNP Highway Patrol Group. Ayon kay HPG spokesperson, Police Superintendent Elizabeth Velasquez, noong 2012, nakapagtala ng 9,740 habang 12,875 naman noong 2013. May 24% increase naman ito simula noong 2014 na nasa 15,572 at umakyat sa 24,656 noong 2015. Habang nasa 2,775 na noong buwan ng Enero ng taong kasalukuyan. Ayon sa tala ng HPG, pangunahing dahilan ng aksidente ay ang human error at kawalan ng disiplina tulad ng bad overtaking, bad turning, overspeeding, self-accident, drunk driving, using cellular phone while driving, hit and run at overloading. Nakikita natin dito sa datos natin, no? Nandun pa rin yung talaga yung human error. At least nagko-comprise siya na about 76% ng aksidente is human error, and then the rest, yung 24%, doon pumapasok yung mechanical defect, road condition, using cellphone while driving, o yung mga tinatawag na force majeure, no? Yung mga hindi inaasahang mga events. Kaya naman, sinabi ni Velasquez na open para sa lahat ng mga drivers ang kanilang training center. Dito, matututunan ng mga driver ang maayos na pagsunod sa batas trapiko upang maiwasan ang aksidente sa lansangan. Dito sa amin, every week, no, nagko-conduct tayo. Hindi lang sa own personal natin, kundi dun sa mga drivers. Yung drivers, mga taxi drivers, yung mga employees ng Unilab, employees ng mga LBC, o kung sino yung gusto magpa-training, ito yung ginagawa natin para lalo silang maibsan nga yung datos ng traffic accidents natin dito. Ang road safety seminar at training ay tumatagal lamang ng isang araw. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide.
Naniniwala ang isang maritime law expert na kailangan ng bansa na maging handa sa lahat ng oras dahil sa tensyon sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Darlene Basinga. Kamakailan lang ay napabalitang naglagay ng long-range missile sa isa sa mga isla sa West Philippine Sea ang China. Ilang araw pa lamang ang nakalilipas, inamin ng China na nagpadala ito ng 5 barko sa Jackson Atoll malapit sa Palawan. Pinangangambahan ni maritime law expert Professor J. Batong Bakal ang epekto ng hakbang na ito ng China. Gayunman, sinabi ni Batong Bakal na malayong mauwi sa full-scale war ang tensyon dahil wala namang bansa sa Asia na gugustuhing mangyari ito. However, that does not preclude the possibility of, say, an incident involving the use of force on a small scale. No? And given the South China Sea, West Philippine Sea, and the territories, the small territories involved there, no? That kind of an incident is always a possibility that we need to guard against. Ngayong malapit nang magpalit ng administrasyon, naniniwala si Batong Bakal na dapat na maging handa ang Pilipinas sa lahat ng oras. Number one, from the time that the decision is rendered and up to the first few months of the next administration, when things are still getting organized, cabinet ministers are getting appointed, offices are being reshuffled, that's a critical time for us. Ilang beses na ring sinabi ng Department of National Defense sa handaang military na bantayan at ipagtanggol ang mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng Pilipinas ang desisyon ng Arbitral Court sa inihaing kaso laban sa China. Naniniwala rin si Batong Bakal na kailangan na ng bagong polisiya tungkol sa territorial dispute sa China ng magiging bagong pangulo ng bansa. And we will have to work based on the results of that arbitration. The next administration will have to think of a new way, a new strategy, based on the results of the arbitration and then based on the new geopolitical landscape that has been created. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Dismayado ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City sa paghawak ng Department of Justice sa kaso ng mga tauhan ng Moro National Liberation Front o MNLF Miswari Faction na lumusob at kumubkob sa lungsod noong September 2013. Ito ang balita ni Dante Amento. Dismayado ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City sa gustong mangyari ng Department of Justice sa kaso ng Zamboanga Siege. Ayon sa City Legal Officer ng Zamboanga, kinukumbinsi sila ng DOJ na pumasok na lamang sa plea bargaining agreement dahil mahina umano ang ebidensya laban sa ibang mga akusado. They sent us a list saying that 155 accused do not have sufficient evidence to prove their guilt beyond reasonable doubt. And they are trying to convince us to enter into a plea bargaining to a lesser offense. Sa ilalim ng plea bargaining agreement, aamin at mahahatulan ang nasabing mga akusado sa kasong sedisyon na may parusang 6 na taong pagkakakulong. Mas mababa ito sa orihinal na kasong rebellion at war crimes o paglabag sa international humanitarian law na may parusang habang buhay na pagkakabilanggo. Naisa ngayon ng city government na magsagawa ng sariling pag-aaral sa kaso. The discouraging news is that the Department of Justice still insists on bringing this matter of plea bargaining. Wala pang inilalabas na pahayag ang DOJ tungkol sa isyu. Mahigit 200 miyembro at opisyal ng Moro National Liberation Front ang kinasuhan ng DOJ kaugnay ng paglusob sa Zamboanga City noong September 2013. Kabilang dito si dating MNLF Chairman Nur Miswari at ang mga commander na sina Ustads Javier Malik, Asamin Bas Arki at Asamin Husin. Una nang iniurong ng DOJ noong November 2014 ang kaso laban sa 59 na mga akusado dahil muli itong pinaiimbestigahan ng Pasig City Regional Trial Court. Nakatakdang dinggin ang kaso sa darating na March 31. Mula Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News Worldwide.
Bumuo ng Special Task Group ang Police Region 11 upang tutukan ang kasong pamamaslang sa isang Chief of Police ng Marasugan, Compostela Valley. Ito ang balita ni Joey Domingo. Pinangalan ng Special Investigations Task Group o SITG Igtanloc Jr. ang task group na mag-iimbestiga sa pagpatay kay Police Chief Inspector Ger Igtanloc Jr. ng Maragusan, Compostela Valley noong nakaraang Miyerkules ng umaga. Umaasa tayo, mama, no, nasa lalo madaling panahon ay masolve itong pagpatay kay Major Igtanloc. Ito nga ay through this created Special Investigation Task Group, SITG Igtanloc Jr. So this is supervised by no other than our Deputy Regional Director for Operation, Police Senior Superintendent Noli A. Romana, and then the Commander is the Acting Provincial Director, Police Senior Superintendent Ferdinand Cifuentes. Na-recover sa investigasyon ang CCTV kung saan nakitang nakasakay sa isang motorsiklo si Igtanloc kasama ang kanyang anak habang sinusundan ito ng dalawang lalaking nakamotorsiklo. Di nagtagal, ang lalaki naka-backride ay nakitang may binubunot sa daladala nitong bag. Ilang sandali pa, pagkatapos ibinaba ni Igtanloc ang anak nito sa paaralang pinapasukan, pinagbabaril na ito at nagtamo ng humigit kumulang sa 13 gunshot wounds. Hindi na nakunan ng CCTV ang aktong pamamaril dahil nag-brownout sa mismong lugar kung saan nangyari ang pamamaslang. Hindi natin pwedeng i-discount yung possibility na baka ito ay dahil sa NPA or maybe pwede rin itong work-related dahil sa sunod-sunod din natin na pag-implement itong Oplan Lambat Sibat, we are focusing on these wanted persons and especially itong mga involved sa drugs. Sa kabila ng pangyayaring ito ay pursigido pa rin ang puwersa ng pulisya sa kanilang paglilingkod sa bayan at hindi pa rin naman bumababa ang kanilang moral dahil sa sunod-sunod na pag-atake at pamamaslang sa kanilang mga kasamahan. Yung sinasabi natin na ihandog ang iisang buhay para lang sa ating pagtatrabaho para mapanatili natin yung peace and order and public safety sa ating lugar. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Patay ang dalawang sakay ng 10-wheeled truck matapos mahulog sa bangin sa Iloilo City kaninang umaga. Samantala, 11 suspect sa malawakang pagnanakaw at pagbebenta ng ilegal na droga ang nahuli ng Philippine National Police sa Pampanga, kabilang sa mga naaresto ang kagawad ng isang barangay sa Angeles City. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Nahuli ng Philippine National Police sa Angeles City ang 11 suspect sa malawakang pagnanakaw at pagbebenta ng ilegal na droga sa Pampanga. Ayon sa PNP, nadatnan pang gumagamit ng hinihinalang droga at marijuana ang mga ito sa safe house sa Barangay Kutkut, Angeles City. Nung amin pong i-check yung kanilang bahay, nakita po yung ibang mga items po dito. Karamihan po sa kanila ay may mga drugs ng kaso tungkol sa drugs at yung iba po ay naaresto na rin po sa pagnanakaw at robbery snatching dito po sa Angeles. Nahuhuli po sila, kaya lang po nakakapagpiyansa po sila. Nakumpiska ang iba't ibang drug paraphernalias, gayon din ang mga gamit na gaya ng bags, IDs, passport, wallet, relo, mga halas, iba't ibang gadgets at appliances na hinihinalang ninakaw ng grupo na nagkakahalaga ng halos 100,000 piso. Nahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala sa Iloilo City, patay na nang makuha ng mga rescuer ang 2 biktima na sakay ng 10-wheel truck na nahulog sa bangin kaninang umaga sa Barangay Balabago, Jaro District. Walang pagkakakinala ng dalawa kung kaya hindi matukoy ng PNP kung taga saan ang mga ito. Ayon sa inisyal na investigasyon ng polis, posibleng hindi kabisado ng driver ang highway kaya dumiretso ito sa bangin. Wala din traffic signs, road barrier at ilaw. Galing ang truck sa Batangas Port, dala ang mga canned goods at iba produktong ide-deliver sana sa mga pamilihan sa lalawigan. Kasama ang Iloilo News Team, Joshua Antonio, UNTV News Worldwide.
2,200 at 73 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Sports Fest para sa mga batang visually impaired isinagawa sa Marikina City. AFP Cavaliers tiwalang maipapanalo ang Game 2 ng UNTV Cup Season 4 Finals. Nagbabalik ang ito ang balita. Nagdeklara na ng state of emergency ang 40 bayan sa Peru dahil sa nararanasang doong matinding pagbaha. Samantala matapos maglunsad ng short-range missiles kahapon, ipinahahanda naman ng North Korean leader na si Kim Jong-un ang mga nuclear weapons ito kasunod ng panibagong sanction na ipinataw sa kanila ng United Nations sa UN. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa North Korea, ipinag-utos ni North Korean leader Kim Jong-un na ihanda ang mga nuclear weapon ng bansa na maaaring gamitin anumang oras. Inilagay rin sa preemptive attack posture ang militar sa harap ng lumalaking banta ng mga kaaway. Ayon sa ulat ng KCNA News Agency, ang pahayag ay ginawa ni Kim habang dumadalo sa isang exercise ng mga bagong multiple rocket launchers. Ayon kay Kim, ito umano ay paraan para protektahan ang North Korea laban sa Amerika. Kahapon ay naglunsad ng mga short-range missile ang Pyongyang. Ang panibagong provokasyon ng North Korea ay kasunod ng pag-adapt ng United Nations Security Council ng resolusyon na nagpapataw ng panibagong sanction laban sa North Korea. Ayon sa United Nations, ito na ang pinakamatinding sanction na ipinataw sa North Korea. Nakararanas ngayon ng winter storm ang malaking bahagi ng katimugang Canada na nagsimula kahapon. Inaasahan namang makararanas ng bugso ng hangin na may bilis na 60 kilometro kada oras ang Toronto. Naglabas rin ng blizzard warning sa maraming lugar tulad ng Montreal at Quebec. At sa Peru, nagdeklara na ng state of emergency ang 42 bayan sa Peru dahil sa nararanasang pagbaha dulot ng El Nino phenomenon. Sa isang television footage, makikita ang pag-rescue sa isang lalaki na natrap sa kanyang minamanehong truck habang nasa gitna ng rumaragas ang tubig. Ayon sa Center of Emergency, aabot sa 200 kilometrong kalsada ang lubog na sa tubig baha dahil sa pag-apaw ng mga ilog. Apektado rin ang supply ng pagkain sa Kapitolyo ng bansa dahil kabilang sa mga nalubog sa tubig ang Central Highway na dinaraanan ng supplier ng pagkain patungong Lima. Ayon sa Ministry of Agriculture ng Peru, umakyat na sa 11 ang nasawi habang mahigit 5,000 residente ang apektado ng kalamidad ngayong taon. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Pinasinayaan ng ang bagong tayong health center sa barangay Sastre, Gumaca, Quezon na inaasahang makakapagserbisyo rin sa mga kalapit na barangay. Ito ang balita ni Japet Cablayda. Bukas na ang bagong health center at birthing home sa barangay Sastre sa Gumaca, Quezon na inaasahang makakapagserbisyo rin sa maraming mamamayan sa mga katabing barangay. Ipinagkaloob ng prominent comfort product tender Netherlands ang health center sa pakikipagtulungan ng Lorenzo M. Tanyada Foundation. Kumpleto sa kagamitan ng health center, lalo na sa mga manganganak. Ayon kay dating Congressman Lorenzo Erin Tanyada III ng Lorenzo Tanyada Foundation, malaking tulong ang health center sa mga mamamayan na nasa mga liblib na lugar tulad ng Barangay Sastre. It has been really a great partnership to bring health services or whatever health services we can bring to the poor. So the closest they've come is the barangay health worker. Due to poverty, they cannot even reach the hospitals here in the
in the center of the town. And this assistance that our friends from the Netherlands continue to give. Katuwang din ang Health Goods Center Hitan Philippines sa pagkakaloob ng pasilidad at medical supplies. Well, we feel it as our duty to help the poor because we are much more wealthy and we have much more facilities than the people here. So. Sa susunod na linggo ay magsisimula na ang libreng konsultasyon sa mga doktor at dentista na nakatalaga sa health center. Mula dito sa Quezon Province, Japet Cablayda, UNTV News Worldwide. Ipinakita ng Department of Science and Technology o DOST ang mga makabagong kagamitan at teknolohiya para sa pagsasaka sa isang seremonya na ginanap sa Los Baños, Laguna. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Ipinresenta ng Department of Science and Technology o DOST sa Picard Complex o Philippine Council for Agriculture and Natural Resources and Development sa Los Baños, Laguna ang mga makabagong kagamitan at teknolohiya upang mapaunlad ang aquaculture at agrikultura sa bansa. Kinabibilangan ito ng rice mill na kayang gumiling ng 3 toneladang palay sa loob lamang ng 1 oras. Kabilang din sa ipinresenta ng DOST ang rice harvester na maaaring gamitin sa pagtatanim ng palay. Sinabi ni Secretary Mario Montejo sa pamamagitan ng mga makabagong kagamitan at teknolohiya ay maaari nang makipagsabayan ng ating mga magsasaka sa pagtatanim. Makikita naman dito some of the breakthroughs that kitang-kita na pwede talaga lumaban. Magkaroon din na yung free Wi-Fi. With connectivity, we can give information. Ayon kay Senator Cynthia Villar, chairperson ng Senate on Agriculture and Food, dahil sa mga makabagong kagamitan at teknolohiya na ipinresenta ng DOST, lumakas ang pag-asa na uunlad ang agrikultura sa bansa. Natutuwa po ako kasi ako nag-iikot sa Pilipinas at marami sila sinasabing problema sa crops nila at saka sa aquaculture at saka sa livestock. Parang nakita ko dito po yung solution. Ayon kay Senator Villar, magsusulong siya ng panukalang batas na maglaan ng pondo para sa agrikultura. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports kasama si Talia Javier. Salamat, Attorney Reg. Masayang naglaro ang mga kabataang visually impaired sa isang sports fest sa Marikina City. Ito ang balita ni Grace Cassie. Dumayo pa sa Marikina City mula sa Vigan ang mag-asawang Avelino kasama ang kanilang anak na si Asia na may problema sa paningin. Gusto na mag-asawa na maranasan ni Asia na makapaglaro at makasalamuha ang ibang mga bata. Siya ay isa lamang sa halos 400 mga batang visually impaired at may kapansanan na lumahok sa Visually Impaired Sports Training Advocacy o VISTA. In her situation, para maano naman yung competitiveness niya, tsaka yung kung ano yung nararanasan ng mga bata, maranasan din niya. Ang palarong ito ay 8 taon nang ginagawa ng VISTA kasama ang samahan ng mga magulang ng mga batang may kapansanan o PAVIC at ang Junior Chamber International. Kabilang sa mga kategorya ng laro ng mga kabataan ay ang track and field, goal ball, long jump, shot put, bowling, at shutdown o ang modified version ng larong table tennis. Hindi matawaran ang saya ng mga bata sa pakikilahok sa mga palaro. Ayon kay VISTA Chairman Ruden Torres, layunin ng kanilang grupo na ipakita na sa kabila ng kalagayan ng mga kabataang ito ay kaya nilang makagawa ng maraming bagay. Nais rin nilang maparamdam sa mga kabataang ito na sila ay may mahalagang puwang sa puso, hindi lamang ng kanilang mga magulang, maging ng iba't ibang grupo at organisasyon. Sa sarili nila, self-confidence ba na kaya rin pala nilang gawin kung ano yung mga nagagawa ng mga ordinaryong bata. Target ng VISTA at JCI na maabot pa ang iba't ibang lugar sa kanilang programa. Kabilang sa mga participant ngayong taon ay mula sa iba't ibang SPED school sa Quezon City, Tagaytay, Laguna, Tuguegarao at iba pa.
Nakatanggap ng trophy ang mga batang nanalo sa palaro at medalya naman sa lahat ng mga batang nakilahok. Show to the world what you can do despite your disabilities. Hinikayat ng grupo ang mga magulang na may mga anak na visually impaired at may mga kapansanan na isali ang mga ito sa mga ganitong aktibidad upang mahubog ang kanilang kakayahan at talento. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Hinikayat ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kanilang mga sundalo na panoorin ang Game 2 ng UNTV Cup Season 4 Finals dahil buo ang loob nilang maitatabla ang laro sa Lunes. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Big wins to be able to move forward. Paano nang maagasan eh? Di nakaahot. Bautista 3. Yes! Buo ang tiwala ng koponan ng AFP Cavaliers na maipapanalo nila ang laban sa do-or-die game nito sa PNP Responders sa Smart Araneta Coliseum sa Lunes ng gabi. Kaya naman inanyayahan na nila ang kanilang mga katropang militar na tutukan ang laban sa UNTV Cup. Kahit po namin lahat ng aming kasundaluhan, lalo na yung mga nasa dito sa Metro Manila at Karatig Pook. Kasama po yung mga civilian employees at kanilang dependents na panuorin po talaga to. Anila, higit sa pagkilalang matatamo sa natatanging basketball game na may puso para sa tao, inspirasyon nila ang tulong na magagawa nila para sa mga anak at dependents ng kanilang mga kapwa sundalong nasawi at nasugatan sa pagtatanggol ng kapayapaan para sa bayan. Ang mas mahalaga po sa amin rito yung mapapanalunan po na cash reward, mapupunta po sa mga naulila sa educational benefits ng mga naulila na mga anak ng sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay. Kaya naman nagpaabot na rin ng todong suporta ang Chief of Staff ng AFP na si General Hernando Iriberi sa kanyang team. Una sa lahat, gusto kong i-greet yung members ng AFP team sa UNTV Cup sa kanilang pagpasok sa finals. Sana manalo kayo para makuha naman nating magandang premyo at maibigay sa ating mapiling charity upang makatulong sa mga nangangailangan sa charity na yun. Good luck and we are behind you. Kayang-kaya niya. Samantala, ilang araw bago ang inaabangang hardcourt action sa Game 2 ng UNTV Cup 4 Finals, todo ensayo na ang koponan ng AFP Cavaliers. May banta rin ang koponan sa mahigpit nitong katunggali sa charity basketball game, ang PNP Responders. Sa buong team ng PNP, mag-prepare kayo ng maigi kasi nagpiprepare din kami. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Happy weekend sa inyo, Angela at Atty. Renj. Maraming salamat, Talia. At syempre, Happy International Thanksgiving Day sa ating mga kapatid na MCGI. Members Church of God International. Happy Thanksgiving. And enjoy kayo sa weekend. Ikaw din. Happy weekend din sa'yo, Atty. Have a restful and romantic weekend, Angela. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano naming nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At para naman sa iba't ibang driving and road safety tips, samahan natin si Kuya Daniel Razon sa Public Service Motoring Show ng Bayan, ang Manibela.